Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, natatawa ako dito sa susunod na topic natin, 'di ba? Kahapon, 'di ba, yung apology letter ni ni apology video ni Maris Racal pati nung yung lalaki. Ito naman, hindi pala totoo daw ito. Akala ko nung una totoo to. Yung 'di ba naging endorser sila ng Mang Inasal? Kasi nakalagay dito basahin nyo. Kina-cancel, tine-terminate daw ng Mang Inasal yung contract nila kay Maris Racal dahil nga do sa sa issue. Pero hindi pala daw totoo ito. May nagsasabi hindi daw siya talaga totoo. Fake news daw ito. Pero nakakatawa kasi yung pangyayari, 'di ba? Sabi nga dito, dear valued customers and supporters, thank you for your continued support and trust in Mang Inasal. Your loyalty has been instrumental to our growth and success, and we remain committed to providing you with the best dining experience possible. Upholding our values and ensuring the quality of our service has always been our priority. With this, we would like to inform you that our partnership and contract with specific individuals, entities have been officially terminated. The decision was made after careful review and consideration as we aim to align with the principles and standards that define Mang Inasal. While parting ways is never easy, this step is necessary to uphold the integrity of our brand and prioritize the best interest of our customers and stakeholders. Rest assured, this change will not affect the quality and service you have come to expect from us. We remain steadfast in our mission to bring delicious food and memorable moments to every Filipino. Thank you for your understanding and continued support. We look forward to serving you in the many years to come. Warm regards, Mang Inasal, Philippines. May mga nagsasabi hindi daw siya totoo. Pero doon tayo dadako if ever na totoo man ito. Ito yung perfect example na walang kinalaman yung pag-alis ng ng endorser nyo do sa sa kumpanya kung talagang basura na talaga kayo. 'Di ba? Hindi ako anong pinagbasihan ko? Ang pinagbasihan ko yung mga comment eh. Kapag may mga comment kasi na ganito na mas ano pa yung ah mas masama pa ang loob sa inyo nung mga tao kaysa do sa tinanggal nyo. Kasi sa totoo lang, yung nakita ko dito, mas na overpower ng pagkukulang nyo yung pagkukulang ng endorser nyo eh. Kasi ako mismo, kumakain ako sa Mang Inasal, masarap naman, di ba? Pag perfect yung luto, kaya lang may mga talagang kapo na po na sa Mang Inasal talaga. Na hindi ito masasalba kahit ligwakin nyo pa yung endorser nyo. Inuulit ko po ha, hindi po totoo daw ito, tong post na to. Wala naman daw announcement na gano'n. Parang fake news daw itong hinahanap ko nga rin yung post ng Mang Inasal. Tingnan nga natin. Ang dito, I am Mang Inasal yung niya eh. Dali, hahanapin natin nga. I am Mang Inasal. Kasi parang hindi siya I am Mang Inasal. Instead na sila Maris Racal yung i-bash, ang nabash yung Mang Inasal kasi nga 'di ba meron sa kanilang mali talaga. Although na yung lasa nung ang tanong kung may mali sa ba't ang dami-dami kumakain, only rice kasi eh. Sulit, pwede mo kasing sulitin yung pera mo doon. 'Di ba? Just imagine sa halagang
ah, anong tawag dito, sa halagang 100 plus, 'di ba? Makakakain ka na ng busog-lusog, 'di ba? Sabi nga, ako nga nag-comment ako dito eh. Ang terminate nyo din yung mga binging nagtatakal ng kanin. Madalas yan, ano, pagka, pagka halimbawa kukuha ka na ng rice, parang ang ano niya, ang tagal-tagal niyang ano, tagal-tagal niyang makanotice. Hindi ko alam minsan kung sinasadya o hindi. Kasi pag kinawayan mo na ng ganon, dapat pupuntahan ka na eh. Don't know, siguro hindi niya lang ano, no, hindi niya lang pero imposible talaga eh. Kahit ako nasa posisyon niya, makikita niya ako, yung halos pumalakpak ka na, huy! Hindi ka talaga papansinin. Di ba? Tapos ito yung mga iilan sa mga comment, ano, sabing ganun dito. Bago nyo asikasuhin yung mga terminate eme nyo, unahin nyo muna ayusin yung kanin nyo. Kung hindi hilaw, sobrang malata. Kung hindi hilaw, sobrang malata. Sana ba yun? Kahit sino pang pinakasikat na endorser ang kunin nyo, wala din kwenta kung di maganda ang quality ng pagkain nyo. And I thank you, Bao. Totoo nga naman yun. Parang, ako kung ganito ano, let's say, totoo nga na tatanggalin nila sila Maris Racal, mas magandang quiet na lang siguro. Na, oy, terminate na natin. Hindi mo na kailangan i-announce kasi unang-una, siguro madami din naman reklamo dun sa ano nyo. May ano yan, imposibleng hindi nyo malalaman na mas marami nagre-reklamo. Kaya lang no choice kasi ang tao kasi sulit sa inyong bumili. Sulit yung ano, kasi minsan ngayon, ang importante na sa tao ngayon, mabusog ka, hindi na importante yung masarap eh. Hinahanap na lang yung masarap na yan kung may pera ka talaga. Pero sa mga Pinoy na walang pera, hindi na importante kung masarap yung lulutuin eh. Parang yung nandun nagtatrabaho ako before sa SM, meron kaming ano doon, parang karinderya na meron kaming parang karinderya na yung kinakainan. Hindi naman talaga siya masarap, pero pwede naman siyang kainin. Nakakain naman siya, nabubusog ka naman. Pero mura. Mura kasi eh. 'Di ba? Parang yung Mang Inasal, 'di ba? Magkano ba yung pinaka ano niyan? Pinakamurang meal niyan, tapos only rice ka pa. Sulit na sulit talaga, may sabaw pa, 'di ba? Hindi lang manok yung kakainin mo, only sabaw pa diyan, 'di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin na pangit lahat sa Mang Inasal. May maganda din naman. Kaya lang syempre, katulad ng sinabi nito, no, may mga hindi consistent yung ano, yung quality ng sineserve ng Mang Inasal. Meron nga sunog na sunog talaga eh. 'Di ba? Parang ano naman kasi 'yon, nakakahiya naman na yun na yung parang ayokong madikit na dito kasi ito ay may ginawang kamalian. Pero ikaw hindi mo napapansin sa sarili mo, 'di ba, na meron siyang ano, meron siyang mali na na ginagawa. May mali dun sa sarili niya. I mean, dun sa kumpanya na tumakwil sa'yo. 'Di ba? Na kung tutuusin, malayo naman. Sa totoo lang, for me, ano, yung pag endorse ano kasi ito eh, restaurant kasi ito eh. 'Di ba? Tsaka, hindi rin naman perpekto yung restaurant nyo. Yun kasi ang dating sa tao. Siguro kung ang ini-endorse ni Maris Racal ay, let's say, yung may kinalaman sa morality, yung, let's say, Christian bookstore, no? Ini-endorse ni Maris Racal yung Christian bookstore. Mas may karapatan yun na sabi na iti-terminate na po namin kasi naniniwala kami sa values ng aming kumpanya na ayaw namin madikit. Magbumukha nga lang na ano no, na mapagmataas pero maintindihan mo yan kasi Christian bookstore yun eh. 'Di ba? Yung nag-terminate kay Maris Racal. Pero
Yung isang establishment na punong-puno din lang naman ng ano, kung mababasa mo dito, sabi ko, mas okay kung binabantayan nyo yung sinaing nyo, naging malatahan nyo. Kahit di nyo tanggalin ang mga endorser, may issue na endorser, dudumugin din kayo sa Only Rice. Wala namang pakialam ang mga tao kung sino nag-endorse. Ang mahalaga, abot kaya ng masa ang presyo nyo. 'Di ba? Tawang-tawa ako yung mas marami pang bash si Mang Inasal dito kay sa Maris. Kung si Maris talaga ang tinutukoy dito, I pity her. Not a fan of her, but I really feel sad for her. Yung pain na na feel ni Jam soon will heal. Pero yung damage na ginawa kay Maris, parang sobra naman yata. Hindi, kailangan, pagbabayaran niya kasi yun eh. 'Di ba? Hindi naman kasalanan din nung Jam yun. Pagbabayaran niya naman yun eh. Lahat naman tayo dadaan sa ganyan pag may ginawa tayo mali. Yung pagbabayaran mo talaga. 'Di ba? Wag niyo po akong i-bash, just stating may salubin po ako. Wag niyo na lang pakilahe, basta hayaan niyo na lang po na wag ako i-bash. Hindi ako si Marisa. Hindi naman si Marisa at Anthony ang nagluluto ng manok niyo. Unahin niyo ang chicken inasal niyo na parang lumiit na. Yung kanin niyo malata. Wag kayo madamot sa chicken oil. Ito madalas ito. Sa totoo lang, yung minsan nga hindi, 'di ba dati ang chicken oil nila yung merong lagayan doon. Tapos inaano ngayon dito sa malapit sa aming Mang Inasal, ang ginagawa na lang, alam mo yung pang take out na chicken oil, yun na lang yung binibigay nila. Minsan nga kailangan bayaran mo pa yun eh. Kailangan bayaran mo pa yun eh. Tapos ngayon yata ang chicken oil nila, ang binibigay na lang sa'yo nakalagay na sa platito. Hindi na yung katulad dati na naka-standby yung chicken oil dun sa doon sa lamesa. Hindi na ngayon ganun. Kaya messy yun eh. Messy yun yung lagayan na ganun. Sobrang messy nun. Anong connect ng issue ni Maris sa kanin yung hilaw at minsan matubig at may dugo pa ang ibang inasal? Tigilan nyo na ang kakabash kay Maris. Nobody's perfect. Yung ginajudge nyo naging mabuting anak kapatid. Ito yung pinag-uusapan namin na sino ba yung naka-comment ko kung ano daw masasabi ko doon, yung pagiging perfect na tao. Hindi naman usapin yung pagiging perfect doon eh. 'Di ba? Never na maging magandang counter argument yung don't judge, yung mga ganon, yung nobody's perfect. Hindi, for me, hindi magandang counter argument ito eh. 'Di ba? May pinag-uusapan lang tayo na na isang bagay na talagang nangyari, 'di ba? At yung nangyari ba na yon mali ba yon o tama? 'Di ba? Yung nangyari naman yung pinag-uusapan. Hindi, pero at some point yung wag mang husga. Meron din naman akong diyan, meron din naman konting yung siguro mas ang pag-usapan na lang natin yung ginawa niya, hindi yung kasi minsan makakalkal na yan eh. May nakikita akong post na pati yata nung high school siya nakalkal eh. Ang pag-usapan lang natin yung nangyari na to. 'Di ba? Kung nagtaksil siya or naging manyak siya do sa nangyari ngayon, yun ang pag-usapan natin. Kasi may ibang nakakalkal eh. Yung sa school niya yata, sa ko ba nabasa yun? Hindi ko na lang mahanap yung post eh. Yung parang nag-cheat na daw yan dati nun dun sa school. Parang unfair naman yata yun. Na idamay mo pa yung mga nangyari dati. Yung ngayon lang. Yun lang ang pag-usapan natin ngayon. Kasi lahat naman tayo dati nun may ginawang mali. Ako, notorious ako dyan dati sa ganyan sa school dati. 'Di ba? Minsan naranasan ko nung high school ako lang ang pinatayo do sa labas.
Habang pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko, ano ba ginawa ko nung dati? Kasi meron yata akong ginupit na buhok na kaklase ko nun. Hindi kasi ginawa din naman kasi sa akin dati yon. Nung time na gumanti ako, nahuli ako. Tapos pinatayo. Napatawag na rin ang magulang ko sa sa school. Yung mga ginagawa mo pati yung pangongopya, ay notorious ako diyan sa pangongopya nun sa school. Kasi merong mga may barkadahan kami noon na talaga hindi naman namin talaga gawaing mag-aral. Pag exam talaga mangungopya. Ano yun? Part ng pagiging estudyante yun eh. Pero yun, nakalkal pa di ba? Yung pangungupit sa magulang, nangupit na rin ako noon dati. Di ba? Kaya lang minsan may pinag-uusapan tayong isang topic. Di ba? Na hindi niya malusutan. Eh talaga naman totoong ganun ang ginawa niya. Hindi naman natin pwedeng i-cover up yun eh. Kahit ba naman sabihin mo na ako ay kriminal dito sa harap nyo. 'Di ba? Kahit ako ay magnanakaw sa harap nyo ngayon. Kapag napag-usapan natin ng isang case katulad ng kay Maris Racal, kailangan sabihin natin yung totoo. Hindi tayo dapat mag-hold back. 'Di ba? Oo, given naman na 'yon na walang perpektong tao. Kaya lang dun sa nangyari ba na 'yon, hindi tayo pwede mag-opinion lalo na kung nakita naman natin sa publiko. 'Di ba? Minsan iisipin din natin yung timbangin din natin yung kayo ba hindi ba kayo nagkakamali? Oh yes. Ako nagkakamali ako talaga. 'Di ba? Lahat tayo nagkakamali. Pero pag may pinag-usapan tayo isang bagay, dapat doon lang tayo mag-stick. Hindi na kung saan-saan pa. 'Di ba? Unahin niyo mo siguro asikasuhin at bantayan ang kanin nyo. Madalas malata at hilaw. Oo, may time na ganyan. Yung hilaw, yung matigas pa yung butil ng bigas. Yung matigas pa yung pag kinain mo, yung umiipit pa sa ngipin mo, naranasan ko yan. Sa, anong mall yun? Sa Grand Central yata na SM. May mang inasal ba doon? SM North yata. Bumili ako ng cellphone nun eh. Oo, SM North. Oo, tama. Doon sa may... Saan ba ang mang inasal sa SM North? Talagang sumingit sa sa ngipin ko yung totoo naman ito, tong mga sinasabi na to. Yung sa may dugo, hindi pa ako nakaranas nito. Pero malamang nangyayari ito, siguro inihaw nila frozen. Nangyayari ba yon? Nag-iihaw ba sila ng frozen? Kasi madalas mangyari sa frozen to eh. Lalo na yung pag pinirito mo na frozen pa. Yung galing pa sa freezer. Siyempre, di ba, ang hirap tunawin ng yelo. Naluluto na yung labas, yung loob. Kaya minsan, pag nagpiprito ako ng manok, ang ginagawa ko, yung, di ba, ito yung hita, doon sa may joints, hinihiwa ko yun eh. Kasi doon madalas yung dugo pa. 'Di ba? Pero merong ibang tao gusto yung gusto yun na medyo may dugo-dugo pa. Ewan ko, pero sa akin ayoko nun. 'Di ba? Minsan wala pa kayong tubig, yes. Kahit sino pa endorser nyo kung ganyan na service nyo, wala din. Sa true lang po. At dahil dyan, di na ako kakain sa mang inasal. Like Dazzle Me, iniwan nyo lang sa area endorser nyo, di magandang ugali yan. Hindi, karapatan naman yun eh. Feeling ko nasa contract naman yun eh. Nasa contract naman yun na pagka may controversy na nangyari sa'yo. Parang yung kay Manny Pacquiao, di ba? Yung ano ba yung ginawa ni Manny Pacquiao nun? Binitawan siya ng Nike kasi nakapagsalita siya ng hindi maganda sa sa LGBTQ. Naalala niyo yung dati? Ang pagkakasabi yata ni Manny Pacquiao noon, mas masahol pa daw sa hayop ang ang isang tao na pumapatol sa kapwa kasarian. Parang ganun yata sinabi ni Manny Pacquiao. Correct me if I'm wrong ha.
Nung ang bumanat pa siya nun, no? Mag-isip ka ng kahit anong nilalang daw. Wala daw gumagawa noon na pumapatol daw ang isang kasarian sa kapwa kasarian. Ano yun? Inano siya nun. Nilayasan siya ng mga endorser nun. Ang naalala ko lang na lumaya sa kanya, Nike eh. Nagpahayag yung Nike ng nila, ng statement nila na parang hinihiwalay siya. Kasi damaging talaga. Let's say alisin na natin yung kasi parang naging born again Christian si Manny Pacquiao noon, 'di ba? Alisin na natin yung do sa religious aspect, 'di ba? Kasi yung LGBTQ kasi ngayon, na yan normal, normal na sa panahon natin ngayon. Kung nung mga unang panahon, medyo tabu kasi, tabu. When you say tabu, parang hindi siya normal na gawin ng mga bakla yun na pumatol sa kapwa nila kasarian. Hindi normal dati yon. Sa bagong panahon kasi ngayon, normal na yan. 'Di ba? Pwede na yan, pwede na kayong maglakad sa kalsada na magka-holding hands kayo ng partner mo ngayon. Na hindi katulad nung dati, huhusgahan kayo. 'Di ba? Ilang bansa na lang yung pinagbabawal niyan eh. Pero dito sa Pilipinas or sa US, pwede na yan eh. Meron na ngang tinatawag na civil union yan, 'di ba? Yung quote-unquote kasal, may same-sex marriage na nga eh. 'Di ba? Ano na ngayon? Kaya damaging talaga yung sinabi ni Pacquiao noon. Alisin na natin yung katulad kasi may mga faith yung iba na bawal talaga yan eh. Pero sa panahon kasi ngayon, yun nga, normal na. Damaging yun. Madadamay talaga ang Nike doon sa sinabi ni Pacquiao. Ibang-iba ito naman dito sa nangyari dito kasi ang Mang Inasal kasi notorious siya sa gumawa ng yan yung mga ang daming taong nagsasabi na may mali sa Mang Inasal. 'Di ba? Tapos biglang ang dating kasi parang ang dating nun pwede ba sabihin natin hypocrisy? Hindi eh. Hindi naman ginawa ni Mang Inasal ang parang talagang may kasiraan din naman talaga kasi ang Mang Inasal din. Kaya parang, ito, ang tamang term ay pagmamalinis. 'Di ba? Parang yun ang dating sa tao. OA ng Mang Inasal, personal problema sinama sa business. Hindi, kasi yun nga, may contract kasi yan, men. Kaya lang, kung gusto nilang mag-cut ng ties kay Maris Racal, sana pinrivate na lang muna. Lalo na kung alam nila na marami ding galit sa kanila. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang yung mapapag-usapan natin ngayon. Maraming salamat po. Bye-bye.